Buhay Minivan, another Buhay Minivan episode ngayon mga kaibigan. At ngayon ay napaka-special ng episode natin dahil meron tayong isang YouTuber na makakasama sa episode na to. Sino yan? Mamaya pa. Oh, ayan. Kumbaga, itong YouTuber na to ang tagal na marami nagre-request na ma-interview at makasama natin siya dito sa Buhay Minivan. At sigurado ko na ikukwento niya lahat, pati presyo, pati kung sino yung builder ng minivan niya, kung ano yung mga madalas na tinatanong sa mga YouTuber tungkol sa minivan, siguradong sasagutin niya yan. Kaya wag natin patagalin, panoorin muna natin ang intro na to para dire-diretso na tayo sa Buhay Minivan episode na ito. Let's go! Ayun, pinapanood nyo na yung intro na yon, di ba? So baka may idea na kayo kung sino makakasama natin ngayon. At ito na nga, yung minivan nung makakasama natin para sa episode na to ng Buhay Minivan. May idea na ba kayo kung sino siya? Sa'yo yan eh. Ha? Sa'yo yan. Saan ba to? Hindi guys, itong episode na to, naisip ko kasi, ang dami nagre-request na ako naman daw ang magkwento. Kasi puro laging ibang tao, puro minivan ng iba yung napapanood nila. So parang gusto nilang malaman, ano nga ba yung Buhay Minivan story ko? Panahon na rin para marinig ninyo ang aking Buhay Minivan story. Ito po ako, ang guest po ngayon sa Buhay Minivan ay ako po, si Mayor TV. Ano ba yung mga madalas na una kong tinatanong dun? Paano mo natagpuan ng... Paano ko nakilala? Parang ganyan. Saan mo unang nakita? Sa YouTube. Karamihan naman sa YouTube eh. So parang doon ko unang napanood at doon ko unang nalaman na meron palang existing na ganitong klase ng sasakyan. Although wala akong nakikita dito sa Pilipinas ng ganito nung panahon na yon. Pero yun nga, sa YouTube, nakikita ko. Tapos nakita ko si Dodong Laagan. Siya yung isa sa mga una ko napanood. Dodong Laagan, sila JNI. Yan, mga napanood ko yan. Siyempre nagkaroon ako ng interest para umabot ka dun sa punto na manonood ka na sa YouTuber na nagpi-feature ng minivan. Ibig sabihin, interesado ka na talaga. Hanggang sa mapanood ko si Boy First Time na nakita ko na meron na siyang watod. Okay? So, nung nakita ko na meron ng watod si Boy P, totoo yun, chinat ko siya na sabi ko, tol, parang gusto ko na rin ng ganyan. Parang gusto ko magkaroon ng ganyan. Doon na nangyari, doon na nagsimula yung, kumbaga parang pag-research ko, pag-aaral ko, at pagkilala ko sa minivan. Kasi nga, hindi siya common sa Pilipinas. Hindi mo palaging makikita sa kung saan-saan lang dito sa atin. So, kailangan mong magnood-nood, magbasa-basa para magkaroon ka talaga ng idea. Nung nagpunta tayo nun sa Davao, kasama natin Team Canlas niyan, yun yung parang parang may isang araw tayong bakante, pinuntahan natin si Dodong. Nung nagpunta tayo sa Davao no, kasama Team Canlas, hindi pa ako talaga part ng Team Canlas nun. Kasi parang nangyari yun, January yata. Pagpunta ko kay Dodong nun, nung pinuntahan natin si Dodong, naging tuloy-tuloy yung usapan namin, nagtanong-tanong ako. Tapos nun, nung medyo nagkaintindihan na kami ni Dodong, nagkaroon na kami ng mutual understanding. Nung nagkaintindihan na kami ni Dodong, nag-down na ako kaagad. So, January pa lang nakapag-down na ako para sa minivan. Pero conceptualize pa lang. Wala pa talagang wala pang kulay, wala pang interior. Basta sabi ko lang kay Dodong, tol, magda-down na ako, kukuha ako ng minivan sa'yo. Ano pang susunod kayo kwento ron? May pangalan ba si minivan mo? Para sa mga hindi nakakaalam, baka hindi nyo po alam, ito pong minivan na ito, ang pangalan po nito ay si Bukbuk. Okay, siya po ay isang DA64W all-wheel drive, turbo, top of the line, 660cc. So, yun po yung mga common na specs niya. Bakit bukbok? Bakit bukbok? Kaya naman bukbok ang ipinangalan ko rito kasi dahil nga butas-butas, bako-bako, lubak-lubak yung mukha ko. Di naman ah. Ha? Di naman. Hindi ba? Patingin nga. Oh, Ano ba? di naman eh. Hindi ba? Oh. Ayan. Hindi, pero totoo yun. Dahil butas-butas, bako-bako, lubak-lubak ang mukha ko, isa yan sa mga pinang-aalas ka sa akin, mga pinangiinis sa akin. Butas-butas, bako-bako, bukbok, bukin yung mukha mo, parang ganyan. Sakit. Hindi, pero kumbaga, ginamit ko siya in a positive way. Di ba? Kumbaga, parang kesa masaktan ka o kesa magkaroon ng negatibong epekto sa'yo, yung pag narinig mo yung salitang bukbok, gamitin mo siya in a positive way na kaya nga ipinangalan ko yung minivan ko, binigyan ko siya ng pangalan na Bukbok, dahil gusto kong malaman ng lahat na proud ako sa bukbok ko.
Okay? Yung nagagawa ng bukbok ko ay baka hindi kayang gawin ng makinis yung muka. Baka hindi kayang gawin ng makinis yung sasakyan. Parang ganyan. So, parang ganun lang. Para lang maipahatid sa ibang tao na kahit anong sabihin ninyo, lagi ako nakakahanap ng something positive dun sa super negative na sinasabi ninyo. Tapos, ang kadalasan pa na tinatanong natin sa mga nabibideo sa Buhay Minivan, kung ilang taon na yung unit sa kanila. Ito pong si Bukbok ay magdadalawang taon na sa akin. Ngayong, hindi ko maalala kung April o June. Siguro, lalagay ko na lang dito kung anong buwan talaga siya dumating sa amin. Kasi hindi natin pwedeng gawing reference yung upload kasi may delay yun eh. So, ito yung mismong araw na nakuha namin si Bukbok. Ayan, ito. Yan, okay? So, magdadalawang taon na siya. Nung first year niya, first anniversary ni Bukbok sa amin, yun nga yung umakyat kami ng Baguio na ang daming napawaw, ang daming hindi makapaniwala na kaya palang gawin ng minivan yun na umakyat ng Baguio. Pero nagawa natin. So, ayan, doon pa lang parang may pinatutunayan na tayo. Pero hindi naman natin ginawa yun para may patunayan lang. Ginawa ko yun para magawa namin. Di ba? Para lang magawa. Para sa isang tulad ko na first time magmaneho paakit ng Baguio, first time niya aakit ng Baguio. Although alam naman natin na malamang kung ilang bundok na sa Japan ang inakyat nito, parang ganyan. Pero kumbaga, first time yung umakyat ng Baguio and first time kong mag-drive papuntang Baguio. Kaya naman. Challenge siya sa sarili, no? Challenge sa sarili. Importante yun na parang wag kang papayag na nag-i-stay ka sa isang bagay na komportable ka. Kasi wala ka ng growth, hindi ka na uunlad, hindi ka na gagaling. Parang ganyan. Di ba? Pag paulit-ulit na lang yung ginagawa mo, palagi kang safe, palagi kang play safe sa mga ginagawa mo. Sayang yung i-improve mo pa. Saan pa yung ibang napunta niya ni Bukbok? Bukod sa Baguio. Bukod sa Baguio, nagpunta kami ni Bukbok sa Batangas. Kasama ko naman si Mayora noon sa San Juan, Batangas. Tapos, etong uli, nag-camping. Pinakaunang camping namin ni Bukbok sa Ilog Kamalig. Kasama namin yung mga magaling na mga content creator. Si Boy First Time, tsaka si John Engero. May kasama ka pang isa doon, ah. Hindi naman magaling yung mga content creator. Hindi, kasama natin si Jumbo dyan. So, yun, na-experience na namin ni Bukbok yung magdamag kaming magkasama. Kaming dalawa yung magkasama. Pumasok ako sa loob niya. Sa kalagitnaan ng gabi. Gaano ka komportableng matulog sa isang minivan? Ito, real talk, hindi masyadong komportable. Okay? Hindi masyadong komportable. Partida yan. May kutsyon pa akong nilagay. Tapos may electric fan pa. Para lang po sa kaalaman ninyo, yung pong desk fan na pinakita ko sa content, hindi naman yun yung ginamit kong nung natulog ako. Ang ginamit ko yung electric fan na yung maliit. Yun yung ginamit ko. Kasi nakisaksak lang ako sa power station ni Boy P. Parang ganyan. Nakakaya naman kung Magdamag. mauubos yung yung charge nun. So ako, kasi ang komportable, alam natin yan kung ano yung komportable, di ba? Aircon, kutsyon, di ba parang ganyan? So kung komportable, para sa akin, hindi siya komportable, yung komportableng tulog. Kasi kung gusto mo ng komportableng tulog, huwag kang matulog sa sasakyan. Siguro, masabi kong hindi siya komportable, pero pwede ko siyang gawin ng paulit-ulit. Minsan may mga ganun gaya ng sinabi ko kanina, di ba? Huwag kang magstay sa isang bagay na komportable ka kasi hindi ka na mag-grow doon. So, yung pagtulog sa loob ng minivan, para sa akin ay hindi siya komportable. Pero kaya ko siyang gawin ng paulit-ulit. Okay? Kasi masaya siyang gawin. Masayang gawin na, mag-camping, kasama yung mga kaibigan mo. Mayor! Oh, Sino pala builder niyang minivan mo? ang builder po ni Bukbok ay walang iba kundi si Dodong Laagan sa Plus TV. Para sa akin, siya ang #1 builder ng minivan sa Pilipinas. Masasabi mo ba kung magkano inabot? Buo, lahat-lahat ng nagastos mo. Ito na, dami naghihintay nito. Sasabihin ko na kung magkano ang inabot, lahat-lahat, para mabili itong si Bukbok. At ang presyo niya ay, bago ko sabihin yan, gusto ko lang ipaalala sa inyo mga kaibigan na 2025 na at ngayon 2025 ay meron tayong misyon at yun ay makapagpamigay ng 2 minivan. Paano natin magagawa yan? Kailangan lang paabutin natin ng 600,000 subscribers si Mayor TV dito sa YouTube at 1 million followers naman sa Facebook. Pag naabot natin yun, 2 minivan ang pwede natin ipamigay ngayong 2025. Kaya ngayon pa lang ay mag-ambag ka na para matuloy na natin ang minivan giveaway ngayong 2025. Sa akin isa?
Hindi ba? Hindi ka kasali. Ano kayo pinag-usapan natin? Presyo! Eto na. Kung hindi ako nagkakamali, si Bukbok, nung kinuha ko, nasa around 330,000 pesos. Okay? So, parang wala pa dun yung shipping fee. So, malamang aabot siya ng mga 350 plus kung isasama mo yung shipping fee. Pero, syempre, hindi naman siya part ng minivan mo, yung shipping fee. So, ang minivan mo, yun nga, yung 330. Nung panahon na yun, almost 2 years ago. Ngayon, guys, iba na presyuhan ng minivan ngayon. Mas mataas na ang presyo ng minivan ngayon. Well, hindi ko nilalahat, pero karamihan sa sa mga builder medyo nag-angat-angat na ng presyo. Siguro dahil tumaas yung demand at hindi ganun kadami ang supply. So tataas talaga presyo nun. Sa 2 taon na yan, Mayor, nagka-problema ka na ba sa minivan mo? Meron na. Actually, meron siyang isang tirik moment. Ayan, hindi ko lang binlog to meron siyang tirik moment. Tumirik ako. Galing lang naman ako ng Pure Gold Valenzuela. Tapos pauwi ako sa amin. Bakit ka tumatawa? Naalala ko eh. Naalala mo? Galing ako Pure Gold Valenzuela. Pauwi ako sa amin sa may Balubaran. Siguro mga 1 kilometro lang yun pauwi sa amin. Bago ako dumating sa bahay namin, tumirik siya. Namatay yung makina talaga. Okay? Nag-worry ako kasi medyo busy street yun. May mga tricycle na bumubusina, parang ganyan. Tinry kong i-start ulit nag-start naman siya. So naiuwi ko pa siya sa bahay. Tapos hinayaan kong mamatay ulit yung makina niya. Nung ini-start ko ulit, ayaw na mag-start. So kung ano na ginawa ko, nagpapunta na ako ng kung sino-sinong mga mekaniko para i-check siya. And yung mga basic na palitan ko na, nagpalit na ako ng baterya, nagpalit ako ng spark plug, nagpalit na ako ng mga kung ano-ano. Tapos, nagpadala si Dodong. Siyempre, ang nakakatuwa kay Dodong noon, talagang nagkakausap kami. Tuloy-tuloy yung usapan namin tungkol sa kanya. Kumbaga, inaalam niya kung ano yung sira. Nagsasuggest siya ng mga pwedeng gawin. Nagsuggest siya na palitan yung parang fuel pump, parang ganyan. Nagpapunta ulit ako ng mga mekaniko, binaba yung tangke dahil nga papalitan yung fuel pump. Nung binuksan, walang laman. So, Kaya ka tumirik. Kaya siya tumirik kasi wala na siyang gas. Pero sa gauge, nasa gitna pa siya ng gitna tsaka nung empty. Andito siya. Hindi ko alam kung may sira yung floater, yung sensor dyan sa tangke. Pero yun, nung nakita namin na walang gas, nagpabili ako ng gas, tapos nilagyan namin. Nag-start na siya ulit. Siguro mga 10 days yun na hindi ko siya nagamit. Only to find out na wala pala siyang gas, kaya hindi siya nag-i-start. Yun yung tirik moment na naalala ko. Pero yung mga check engine, sabi ko nga, 10 months naka-check engine to. Hindi man ako natatakot. Kahit bumalik pa yung check engine yan, basta hindi nagbabago yung takbo, okay lang. Pero yun nga, dahil alaga naman si Bukbok ng Master Garage, ng Den 2Q dito kay Sir Edwin, from time to time, nache-check naman siya. So, kung magkaroon man ng problema, merong mga eksperto na tumitingin sa kanya. Mayor, paano naman Ba't parang kahit saan ako magpunta nandun ka? Alam mo naman ako, cameraman ako eh. Sabagay, tama. May tatanong pa ako eh. Ano yun? Ano naman ang nabago sa buhay mo mula nung nakuha mo si Bukbok? Talagang nanonood ka ng Buhay Minivan, ha? Alam mo yung mga questions, ha? Nabago sa buhay ko mula nung dumating si Bukbok. Well, unang sasakyan ko to eh. Ito yung pinakauna kong sasakyan. So, iba yung dating nun. Pagka nagkaroon ka ng pinakauna mong sasakyan, kumbaga, sobrang nagiging part siya ng pagkatao mo. Dahil nga, siya yung pinakauna. So, lahat ng excitement mo nasa kanya. Parang ganun. Siguro, para ko siyang ituturing na parang sa mga aso din. Sa mga aso namin, aturing ko sa kanila, mga anak. Ito, parang siya yung panganay kong sasakyan na siyempre, iba yung treatment ko rito. Special to sa akin eh. Kumbaga parang ganon. So, dun sa part na yon, nabago talaga yung buhay ko. Kasi panibagong responsibilidad siya. And hindi ako komportable. Dahil nga, hindi pa ako nagkakaroon ng sasakyan dati. Wala akong alam sa pag-aalaga ng sasakyan, sa maintenance, paano ba yung mga papel, yung mga ganyan. Wala akong alam dyan. So, hindi siya komportableng field. Hindi yun yung aking area of expertise. May challenge siya. Yun, feeling ko na na-develop ako, nag-improve ako dun sa part na yun. Kasi may natutunan akong bago eh. Yun naman para sa pansarili. Para naman sa pamilya, syempre, ayan, naisakay ko yung parents ko rito, yung kapatid ko, si Mayora, kung saan kami nakakapunta. Pagka kailangan naming pumunta sa isang lugar, umulan umaraw, pwede kaming bumiyahe. Nabago rin yung buhay ko pagdating sa part na yon. And at the same time, nagamit siya sa trabaho. Yun, gamit na gamit talaga siya. And eto naisip ko lang, nabago niya yung personal kong buhay, di ba? Yun yung una ko sinabi, yung personal. Nabago niya yung sa pamilya, na inaiambag siya sa trabaho. And speaking of trabaho, eto masasabi ko na yung minivan, si Bukbok, siya yung
nagbigay sa akin ng second chance sa YouTube. Totoo yan. Kasi for a time, medyo nagkaroon naman ng, parang naging peak naman, nagkaroon ng peak yung career ni Mayor TV nung mga panahong mga 2019. Kumbaga, meron ako na-achieve noon, merong na-achieve si Mayor TV noon na hindi lahat ng YouTuber noon at ngayon, hindi lahat nakakagawa nun. Yun yung magkaroon ka ng billboard sa EDSA. So, yung panahon na yun, sabi nga nila Kong TV, sabi ng Team Payaman, naunahan ko pa sila na magkaroon ng billboard sa EDSA. Si Mayor TV, sa kape din po yun, kilala niyo yun? Si Mayor TV. Ay, naku, may billboard yun. Malaki sa EDSA. Makikilala mo yun. Pupunta sa amin yun eh. May billboard ka? Ay, wala pa. Kumbaga, nagkaroon ng peak eh. Tapos, syempre, life happens mga kaibigan. May mga bagay kang magagawa na hindi pala yun yung dapat mong gawin, na hindi pala yun yung dapat mong maging reaksyon sa ganitong bagay, parang ganyan. Baka maligaw ka ng landas, parang ganyan. Eh, ganun talaga buhay. Umangat siyang ganun and bumaba siya. Kumbaga, yung content kasi ni Mayor TV na madalas pinapanood, kadalasan dalawa lang yan. Kung hindi parody, vape. And yung dalawa na yun, parody and vape, wala pong kinikita yung mga content creator directly from YouTube pagka ganun ang content mo. Yung parody kasi, merong may-ari nung kanta. So, hindi mo pwedeng habulin na sa'yo mapunta yung kita nung video na yun. And yung vape naman, dahil siya ay isang bisyo, wala po talagang revenue doon. So, ako, for a period of time, ako ay nag-iisip ng kung anong content ang pwedeng bumuhay sa akin, kung anong content ang pwedeng bumuhay muli sa channel ko. Pero hindi ako tumigil, gawa lang ako ng gawa ng content. Kung anong content yung maisip ko, yun yung ginagawa ko. Ang dami ko sinubukan, ang dami kong pinuntahan na klase ng content, iba't iba talaga yan. Hanggang sa, yung nagpunta tayo kay Dodong. Yun yung pinakaunang vlog ko tungkol sa minivan. And naramdaman ko na, uy, parang may traction, parang may viewership, parang ganon. Hindi ko naman siya kinuha para lang sa vlog. Pero kumbaga, naramdaman ko na wala pa akong minivan, nabuhay na yung channel ko. Parang ganon. So, nung dumating si Bukbok, nung dumating siya, yun, nasustain, nagtuloy-tuloy yung viewership, nagtuloy-tuloy yung mga nanonood, dumami yung subscribers, pati pagka ina-upload ko sa Facebook yung mga episode, ang dami ring nanonood. So, kumbaga, kaya ako nasabi yun, na si Bukbok at ang minivan ay nagbigay siya ng panibagong pag-asa, nagbigay siya ng panibagong pagkakataon sa isang YouTuber na hindi na pinapanood. So, isa yun sa mga sobrang thankful ako talaga na dumating si Bukbok sa buhay ko. So this has been another episode of Buhay Min... Bakit? Di pa natin naiikutan si Bukbok eh. Siyempre gusto nilang makita yung kabuuan niya. Parang ayaw naman nilang makita yung loob eh. Gusto nilang makita yan. Parang ayaw naman nilang magkwento ko kung ano yung makikita rito kay Bukbok. Gusto nila yan. Kung gusto nyo makita nga yung loob, like mo nga tong video na to, guys. Bigyan kita ng 3 seconds para mag-like. 1, 2, 3. Nag-like nga siya. Gusto mo talaga. O, sige. O, ito. Basically, ito na yun. Wala pa akong pinapabago rito. So, kung paano siya dumating sa amin, ganito na talaga siya. Ang pinapalitan ko lang dito ay yung mugs. Dahil ang nakalagay ditong mugs dati ay yung original lang, yung stock na mugs niya na Suzuki. And pinapalitan ko siya ng ganito, yung parang T37, bronze kung tawagin nila, yung kulay na yan. And yan, wala mang ibang nabago rito sa panlabas. Yung kulay pala, ang tawag sa kulay na ito ay mustard yellow. Kasi ito yung klase ng yellow na talagang minaster talaga. Mustard yellow. Yun ba yun? Hindi ba yun? Hindi. Ayan, basta mustard yellow tawag dyan. Okay, so dito tayo sa loob. Okay, dito naman sa loob, kitang-kita nyo na madumi. Ito pala, trivia. Mula nung dumating sa akin si Bukbok, hindi ko pa napapalinis yung loob nito. Huh? So, maaaring yung mga alikabok, putik-putik na nandito sa loob, galing pa ng Davao. Sila Dodong. Okay? So, mula noon hanggang ngayon, hindi ko pa siya napapalinis. Ito, wala man ako dinagdag dito. Ito pala, pinalitan ko na to. DD5 na, yung gamit ko na dashcam. Meron din siyang camera sa likod. Kung gusto niyo magkaroon ng ganyan, nasa TikTok shop ko yan. I-check out nyo na yan. Mayor TV, TikTok shop. Ang dami kong mga, mga sinusuportahan, no? Yung mga gamit na makikita nyo doon, yun yung mga gamit talaga na ginagamit ko. Tapos, nagpadagdag lang ako nito. ODB ba tawag nila dito? OBD? Hindi ko alam kung alin dun sa dalawa. Di ko rin alam. Oh, so kung ano man yan, ODB, OBD, magkatunog lang naman. Wag lang BDO kasi banggo yun. Okay? Para makikita mo rin kung ano yung mga update sa makina na kailangan mo ling malaman. Tapos, mga the usual lang. Ito, hindi ko naman masyadong nagagamit to kasi hindi naman ako masyadong nagmu-music, lalo pag nagda-drive. Gusto ko narinig ko yung labas, yung paligid. Hindi ako mahilig mag-music pagka nagmamaneho. Makalat, magulo, ayan, may mga sombrero. Mayor TV yan eh. Ano sombrero yan? Ito, Crown Manila. Para isuot ko ngayon, Crown Manila. Shout out sa Crown Manila. Ano?
Tapos ito, sombrero ni Colette sa Beanie. Ayan. Ano to eh, initcha niya, tapos sinalo ko. Tapos pagkita ko si April Boy pala yung nag-itcha. Kaya wala namang ibang nabago rito. Yun at yun pa rin. Dito tayo sa may gitna para makita nyo. Okay, dito naman tayo sa gitna. Para makita nyo rin kung ano itsura niya. Ano yan? Ayan, so ito po si Bukbok. Ito po yung totoong buhay ni Bukbok. Buhay minivan talaga. Ganito po namin ginagamit si Bukbok. Nandito po yung mga t-shirt. Ayan, speaking of t-shirt, itong suot ko. Bagong t-shirt to. Ito yung bagong version ng Huwag Kang Bibili ng Minivan. Available na yan sa Aprobado. Huwag kang bibili ng minivan! Oh, nakita niyo yung t-shirt? Oh, ito yun. Pero hindi ito yun. Ibang design to. Okay? So, siguro mga 200 to 350 pieces na t-shirt to na nandyan ngayon. Nabangan nyo yan. Sa Aprobado lang lalabas yan. Tapos, nagdagdag lang ako rito ng, dual fan na para siguradong papasok o aabot sa gitna yung lamig sa harap. Tapos yun, wala namang ibang binago. Yung itsura niya, ganun pa rin. Ayan, Yung upuan, ang tawag sa upuan na yan? Captain seat, boy. Captain? Captain seat, okay? Ganun pareho yan sa harap. Oh, kaya siya captain seat kasi 'di ba may merong gitna. Yun yung kapitan eh. Ah! 'Di ba yung patungan ng kamay? Seryoso ba? Yun ba talaga yun? Oh. 'Di ba captain? Ano Tagalog ng captain? Kapitan? Oh, kapitan, 'di ba? Doon ka kakapit pagka So, Bakit pala yun? Captain seat. Yan, yun po talaga yun. May natutunan na naman sa'yo. Ang maniwala. Dito pala sa likod, dinagdag ko rito sticker. Ayan, kasi nung lumabas si Bukbok, medyo dumami yung gumamit ng ganitong kulay, ganitong color combination. So sabi ko, kailangan may pagkakakilanlan si Bukbok. So ayan, may sticker siya sa likod, nakalagay Bukbok, Mayor TV. So ayan, buksan natin itong likod para makita nyo rin. Yan. Ano yung mga nandyan? Ano yan? Ha? Ano yan? Ang daming gamit, oh. Ito pa yung ginamit ko nung camping, oh. Oh, yung kumot, yung unan, kutsyon. Oo nga. Diba? Ay, Dito nga pa rin yun. yan. Okay. Tapos, ito palang bago. Ayan. Ewan ko. Pero meron akong bagong page. Ang pangalan niya, Your Gold. So, yung mga paninda ko, dun yung makikita. Kasi magtitinda na rin ako ng mga parts ng minivan. Ayan, air filter. Tapos, mga side mirror na cover. Para, yan, yung may ilaw. So, dun yung makikita yan sa, Facebook, Your Gold. Your Gold, always panalo. Your gold. Oh, Your Gold. Okay. So, ayan. Tapos ito, yung lalagyanan ko ng kung ano-anong mga kailangan ni Bukbok, nandito pa rin. Ayan, may mga damit-damit dito. May mga sombrero. May mga the usual. Ayan, may mga tripod. Ayan, kung ano nila mga kailangan ko dyan. Sa paningin ng iba, magulo. Pero sa paningin ko, naka-organize yan. Kasi kabisado ko kung ano-ano yung mga nandyan. Isa ako dun sa mga ganong klase ng tao na mukha lang magulo, pero kabisado ko yan. Alam ko kung ano nandyan. Kaysa naman maayos, tapos, asan yung ganito? Tsaka ba nilagay yung ganito? Yan, ayos ka ng ayos eh. So yun, dahil nga sabi ko, magdadalawang taon na si Bukbok, syempre may mga future plans din ako. Ang plano ko pala rito kay Bukbok ngayong taon ay magkakaroon siya ng konting pagbabago physically. Dahil gusto ko siyang maging super black and mustard yellow lang. Okay? So, lahat ng ibang kulay na nakikita ninyo ay bala kong ipaalis yan. Yung mga chrome, yung mugs. Gusto ko kulay itim lang siya. So, yun yung baka maging project ko kay Bukbok. Ngayon paparating na magdadalawang taon na siya sa amin. So, yun lang. Tapos mga the usual, dahil na-experience na natin yung camping and na-enjoy ko, so baka subukan ko yan. Gusto ko matesting talaga ba na ako lang mag-isa eh. Oo, kasi nung nakaraan, kumbaga, lahat ng pangangailangan ko, dala nyo, di ba? Nasa iyo naman yung ilaw nun. Ayun lang. Yung mga ilaw pala na yun, nasa TikTok shop ko yun. Oo. Andun Pwede yun. ba bili doon? Pwede bumili ron. Uy. Doon kayo mag-check out para everybody happy. May ilaw ka na, may incentive pa ako. Parang tulong mo na yun. And future plans, announcement pala. Malamang ngayong araw na ito, habang pinapanood nyo to, baka nagtataka kayo kung bakit ako yung nasa episode. Ngayon po kasi, ngayong mismong araw ng upload na to, February 28, birthday ko po. Happy birthday! Birthday ko po ngayon. Ayan, okay. So birthday po ni Mayor TV ngayon, February 28. At ang edad ko po ngayon ay... So ayan, birthday ko po ngayon. At kaya ako naman binanggit yun, hindi naman po ako nanghihingi ng regalo galing sa inyo. Ayan, may mga i-announce lang po ako.
Malaking bagay na po para sa akin na nanonood kayo. Ayan. Pero kung nakita ninyo na hindi pa kayo nakasubscribe, malaking bagay po kung magsusubscribe po kayo dito sa YouTube channel ko. Sa Facebook page, kung hindi pa kayo nakalike, kung hindi pa kayo nakafollow, malaking bagay na po sa akin na makita kong mag-like and follow kayo sa Facebook page ko. Meron na po akong join, parang membership sa YouTube. Okay? So, don't get me wrong. Baka po mali ang intindi ninyo. Yung mga napapanood nyo po na video, libre pa rin po ito. Libre. Pero meron po tayong membership para sa mga gustong mag-member. Kaya nga membership di ba? Kasi gusto mo mag-member. Meron po silang matatanggap na perks sa pagiging member nila. Maaaring may mga video na sila lang ang makakakita. May mga posts na sila lang ang makakakita. From time to time ay sila lang ang isa-shoutout ko sa vlog, sa mismong vlog. Magsha-shoutout po kami ng mga members. So, ayan, itry nyo lang po. Baka magustuhan nyo rin kasi maraming content na exclusive para sa mga members lang. Kumbaga, wala namang sapilitan dito. Kung gusto mo lang, di ba? Hindi naman sinasabi na, oh, dahil nanonood ka, kailangan mag-member ka. Hindi naman. Yung mga the usual upload, yung twice a week upload ni Mayor TV, libre nyo pong mapapanood yan. Yung mga magbabayad ng membership para maging member sila, makakatanggap sila ng mga content na sila lang ang makakakita. Okay? Makakatanggap sila ng discount sa mga merch na sila lang ang meron. So, yun po. Kung gusto nyo ng mga ganon, mga exclusive content, mga ganyan. Saan ko ba nababasa yung exclusive content din? Parang ano yung only snap. Ay, oo. Parang paulan mo siya pinting Pero yun nga, may mga content na yung mga members lang makakita. Kahit sila Jumbo, kahit sila Boy P, kahit sila John. Kung hindi sila magme-member, hindi nila makikita yun. So pwede ko silang siraan nang hindi nila nalalaman. Kasi ang dami natin na pag-usapan, ang dami ko na naikwento kung ano yung mga magagandang naiambag sa akin ng minivan, kung paano nabago ng minivan ang buhay ko. Pero sa kabila ng lahat ng yun, marami pa rin hindi naniniwala sa mga pinagsasabi namin at meron naman mga nagdadalawang isip kung kukuha ba sila o hindi ng minivan. Kung bibigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon na kausapin yung mga nagdadalawang isip, ano ang masasabi ko sa mga nagdadalawang isip? Kakausapin ko sila ngayon. Sige, kawasabi mo na. Sabi ko na. Para sa mga nagdadalawang isip, kung kukuha sa'yo ng minivan, the fact na nagdadalawang isip ka, baka kulang ka pa sa knowledge. Okay? Baka mamaya kulang pa yung pinapanood mo, baka kulang pa yung binabasa mo. Mas okay na manood sa mga legit na kwento, sa mga legit na content creator. Nagpapakita ng mga totoong kwento katulad ni Mayor TV. Mas mainam na makarinig tayo ng kwento galing dun sa mga may-ari mismo ng minivan. Yung iba kasi, ang dami sinasabi against sa minivan, pero wala silang minivan. Totoo po yun. Kung sino yung marami sinasabi against sa minivan, sila yung walang minivan. So, wag po tayong makinig sa kanila kasi yung mga sinasabi nila, mga haka-haka lang nila, mga invento lang nilang mga kwento yan. So, ang pakinggan po natin, yan, yung mga content ng buhay minivan, ang dami na pong, ang dami nang naliwanagan tungkol sa minivan dahil sa buhay minivan na content. So, manood po kayo. And yun nga, ang lagi namin sinasabi, kung may plano na kayong bumili ng minivan, bago ka pumili ng kung anong model, bago ka pumili ng kung anong kulay, kung anong mags ang ilalagay mo, kung ano yung mga accessories na ipapakabit mo dyan, unahin mong piliin yung gusto mong builder, yung mapagkakatiwalaan mong builder. Yun ang una mong intindihin bago ang iba. Kasi pagka napunta ka sa hindi okay na builder o sa builder na hindi mo mapagkakatiwalaan, mahaba-habang sakit ng ulo yan. And pasensya na po kayo kung hindi ako nagre-refer ng kahit na sino. Kasi kung papaanong ako mismo ang nagdikta sa sarili ko kung kanino ako bibili, ganun din ang gawin ninyo. Kasi imagine ninyo kung may nagsabi sa akin na sa ganito ka bumili, kay ganito ka bumili. Tapos nagkaroon ng problema doon sa tinuro nila, kanino ako babalik? Diba doon? May sisisihin ako. So mas maganda yung kaya mong panindigan yung desisyon mo, di ba? Kung sinong builder ang pipiliin mo. Yun lang po, Mayor TV. Okay, so dumating na tayo rito sa punto na to kung saan ako ay laging may binibigay sa mga nai-interview ko sa buhay minivan. At dahil sarili ko ang nasa buhay minivan ngayon, mukha naman akong tanga nun kung re-regaluhan ko yung sarili ko. Kaya ako na lang ang magre-regalo sa inyo. Diba? Oo, totoo yan. Thank you, Mayor. Oo, kahit birthday ko ngayon, guys, ako magre-regalo sa inyo. Okay? So, mamimigay ako ng isang wag kang bibili ng minivan version 2 na t-shirt. Ayan, yung suot ko po ngayon. Galing po yan sa Aprobado. Available to sa Lazada, Shopee, TikTok. So, kung gusto nyo magkaroon, pwede kayong mag-check out. Makikita nyo din doon yung mga ibang design na meron kami sa Aprobado. Pero yun nga, mamimigay ako ng isa dito sa video na to. Okay? So, para manalo kayo, no, wag kang bibili ng minivan version 2 na t-shirt, ay i-comment nyo lang dito sa video na to kung ano ang petsa ng upload ng video kung saan kinuha namin si Bukbok sa pier. Okay? Meron akong vlog nun. Nag-vlog ako nun kung saan kinuha namin si Bukbok sa pier. Anong petsa in-upload
yung video na yun. I-comment nyo lang dyan. Kasama yung pangalan mo sa Facebook tsaka kung taga saan ka. Okay? Kasi syempre, paano ka namin kukontakin kung sa YouTube lang? Wala mang PM sa YouTube. Okay? So, ang i-comment mo dyan ay date. Okay? Kunyari, ang date ay February 28, 2025. Kunyari, yun yung tamang sagot. Yun yung ilalagay mo. February 28, 2025. Yung pangalan mo sa Facebook tsaka kung taga saan ka. Okay? Yun lang ang gagawin mo. Okay? So, yung pinakauna na magko-comment ng tamang sagot na sumunod sa tamang instructions, siya na kagad yung panalo. Okay? So, pag may nakita na kayo na, uy, sinagot niyo yung tamang sagot, i-congratulate nyo na kagad. Kasi, kahit kayo mismo alam nyo na panalo na siya. Yung pinakauna na magko-comment ng tamang sagot ng kanyang pangalan sa Facebook at kung taga saan siya, siya ang makakatanggap ng wag kang bibili ng minivan version 2 na t-shirt. Okay? So ayan, congratulations kagad sa'yo kung sino ka man na mananalo. Ayan, maraming salamat. And syempre sa inyong lahat guys, maraming salamat. Kagaya ng binanggit ko kanina, ito na yung second chance ng YouTube channel ko. And wala akong plano na bitawan pa to. Wala akong plano na pakawalan pa to. Wala akong plano na pabayaan pa to. So, hanggat kaya ko ay aalagaan ko kung ano man yung meron sa YouTube ko ngayon. And maraming salamat sa inyo dahil nakasuporta kayo, dahil nanonood kayo. Kung ano man ang mangyari sa paligid ay nandiyan pa rin kayo na nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At dahil dyan, dahil birthday ko naman ngayon, February 28, 2025, ngayong araw na to, yung pinakauna na pupunta sa Isa Snack at sisigaw ng Mayor TV, happy birthday, ang pogi-pogi mo. Yung mismo Mayor TV, happy birthday, ang pogi-pogi mo. Yun yung isisigaw sa Isa Snack. Yung pinakauna na gagawa nun, bibigyan ko ng isang Crown Manila na sombrero. So pumunta ka na sa Isa Snack ngayon. Kung napapanood mo to, ngayon mismo, pumunta ka na, baka wala pang pumupunta. So this has been another episode of Buhay Minivan mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV at kasama natin si Jumbo sa camera. Mag-hi ka naman, boy. Hi! Ayan, may gusto ka bang sabihin? Wala po. Wala naman. Mag-subscribe at mag-follow na kayo kay Jumbo. Ayan, kasama rin natin dito si Bukbok. Nandito kami sa likod ng Isa Snack. Pero syempre, pag pumunta kayo sa Isa Snack, wala na kami rito. Kasi ibang araw to eh. Okay? Basta yung pinakaunang darating sa Isa Snack, isigaw nyo na kung ano yung pinapasigaw ko para manalo kayo ng isang Crown Manila na sombrero. Okay? At ang masabi namin lahat sa inyo ay, huwag kang bibili ng minivan. Happy birthday, Mayor TV. Ang pogi-pogi mo. Sige na, outro mo na yan, Sisi. Ang date natin ngayon ay February 23, Sunday. Ang oras ay alas 5 ng hapon. At ngayon, February 23, mangyayari ang February Mini Meetup ng Buhay Minivan Exclusive. So, gaya na makikita ninyo, nandito si YT. Ayan, kahit na hindi pa siya napipicture sa Buhay Minivan Exclusive, ayan, dapat nandyan siya. So, ito naman si Bukbok. Ayan, siguro naman kilala niyo yan. Baka pamilyar sa inyo. Ito naman si Caramelo, mga kaibigan. Ito naman si Banjuts. Okay, si Banjuts mga kaibigan. At ito naman ay si Bembol Ben. So far kami pa lang nga nandito. Ayan, dito kami ngayon sa may Isa Snack. May pa-cake ka pa tol ah. Hindi, wall clock po yan. Wall clock ba to? Ayan, alas 5 pa lang ng hapon. So sana may mga dumating pa. Time check tayo, 5:15. Ayan na, dumating na rito si Bulilit. Siyempre aram yan. Mayor, happy birthday! Ay, salamat po, salamat. Thank you pa ako kaso hindi nabalot. Ano yan, minivan ba yan? Minivan. Uy! Camping chair. Camping chair! Parang kailangan mag-camping na talaga ako ah. Ayan, Ma'am Rose, thank you ah. Thank you. Ayan, salamat. Sinabay ko na medyo magpapakain ako ng konti ngayong mini meetup kasi nga parang pa-birthday ko na rin sa Buhay Minivan Exclusive. May camping chair na akong bago. Let's go! Kung napapanood nyo to, tumatanggap pa po ako ng regalo. Kung gusto nyo pong magpadala, padala nyo lang po dito sa may Isa Snack. Ha? Okay? Ayan. Ito pala, regalo ni Sir Makoy. Sir, maraming salamat dito, sir ha. Habol mo na lang yung baterya ha. Ikaw sir, pwede ko bang i-announce yung regalo nyo? Confidential. Confidential. Ayan, basta sila Sir Theodore may regalo din. Pero yung pagdating pa lang naman nila, regalo na sa akin yun. Ayan, syempre gusto ko palagi kaming nagkikita-kita. Every month, gusto ko laging may mini meet up ang Buhay Minivan Exclusive. 528. Parang ngayon lang nagpakita to. Matapos ang mahabang panahon. Busy,
Mayor. Gusto ko lang paalala sa'yo na isa ka sa mga pinakaunang episode ng Buhay Minivan. Tapos ngayon ko lang nagpakita ulit. Batch 1 ba? Batch 1 Mayor. Oo. Okay guys, tinikman ko na kaya medyo ngumunguya na ako. Ito yung menudo na regalo sa akin ni Jumbo. Ayan. Natikman ko na at ano siya, panalo siya. Papakain natin ngayon sa Buhay Minivan Exclusive. Ay, boy! Oh. May sukli ka pa. Uy, di ba? Totoo ba yan? Totoo nga? Ayos, ayos. May sukli pa. Ayan. Boy, maraming salamat, boy. Wala ka naman. Kain tayo, boy. Happy birthday! Thank you, thank you. Ayan, menudo de Jumbo. Ayan guys, tignan nyo yung mga nakaharap dito. Ayan, may mga nagpipicture pa. Kita nyo naman kasi yan, guys. Puntahan natin. Time check tayo ngayon. 5:38, sasagasaan ko yung vlog niya. Dumating yung matalik kong kaibigan, Sir John Engero. Yes, sir! Tol, parang tuyot pa yung lalamunan mo. Siyempre, tol, kapag buhay minivan, Oo, tol. supporta tayo dyan, babangon. Tsaka nakakatuwa dahil ang daming... Ang dami. Gulat ako. Nilapitan nga ako agad nung ali. Oh, Nagtatanong agad kung magkano eh. talaga? May benta yung isa eh. Buti na, di mo binenta. Hindi wala sa atin akin yun. kasi eh. Oo. So dumating si Sir John Engero, kasama niya si Netoy, siyempre. Ayan, ito yung kanina, si Henry. Ito yung kay Sir John Engero, si Netoy. At ito, kung napapanood nyo tong video na to, malamang nakalabas na yung video niya. Pero sa mga oras na to, colorum siya. Hindi pa siya member, pero nandito na siya, tol. Maraming salamat sa pagdating mo. Maraming salamat. Okay, may dumating na colorum, pero ito mas colorum. John Pax, mga kaibigan. Ikaw ba yung number 1 tuk-tuk camper? Hindi naman number 1, grabe naman yun. Eh hindi, sorry. Ikaw lang napapanood ko eh. Ah, ganun ba yan? Oh, so hindi ka pala number 1, ikaw pala yung only one. Oh, may Andyan ano. yung sakit nun. Nabugbog lang yung damag. Nice! O kakanta, nasa tono ha. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan o. Oh. Okay. Maraming salamat. Buhay Minivan Exclusive. Yay! Ngayon. Sir. Kalamansi. Ay, kalamansi po. Ito po. Mga kapatid yung bre. Umuna ka na nga. Sa pangkaraniwang faces na palagi nyo nakikita. Ayan, dito sila palagi. Lalo yun, oh. Yun, oh. Yun yung nandun, yung katabi ni Sir Theodore. Okay, tapos na kami kumain. Ito si Neil. Ako ulit. Siya yung early bird. Ayan, bigyan ko siya nito. Travel for food na t-shirt galing sa Aprobado. Ayan, tol. Para sa'yo yan. Tapos yung napanalunan mo nung naka-live ang Aprobado. Green yun, no? Tama ba? Ayan, so wag kang bibili ng minivan version 2 na t-shirt. Available sa Aprobado, Shopee, Lazada, TikTok. O kaya mag-walk-in kayo rito sa Isa Snack. Ayan, tol. Maraming salamat sa'yo, tol. Salamat po, Aprobado at Mayor TV. Ayan, sawang-sawa na ako sa pagbumuka mo pero palagi kang dumarating. Maraming salamat, tol. Maraming salamat. Ayan. Nice ba yan, tol? Ayos na ayos. Thank Ayun. you po. Thank you. Bayaran mo na lang pag bago kayo malis. Hindi mo yun. Hindi.